Good afternoon sa lahat ng mga taga-subaybay, mga barkada, kaibigan, tropa, aplikant, aspirant, lahat. Kumusta kayo? Namiss ko kayo Di ko kayo, di ako nakapag-update ng ilang buwan. Buwan na. Kasi talagang busy-busy itong kaibigan nyo. Siyempre, iisip na tayo ng mga bagay-bagay na alam natin na pagka kasi umidad ka na ng 40 pataas, mag-isip ka na ng kung ikaw man ay nasa serbisyo o nasa trabaho, private or government, pag hindi ka na kasi connected sa isang company, dapat bago ka lumabas, bago ka umikit sa isang institution or establishment or firm, anumang saan ka connected, dapat dahan-dahan ka ng maghanap ng pagkakakitaan. So, resources. Kasi, pag tumanda na tayo, so, ayaw naman natin nagtatrabaho pa tayo hanggat maaari. So, pero, doesn't mean na ihinto ka na sa paghahanap buhay. So, gagawa ka ng hanap buhay na which is suitable sa katawan mo at saka sa sa pamilya nyo, sa iyo. So, kaya doon ako abala, syempre. So, kaya yung mga nagme-message sa akin, natambakan ako ng message, napakadami. So, anyway, madidiscuss ko naman to lahat sa inyo. Itong mga tanong na to ninyo lahat. Kaya ko to. So, ang unahin natin muna is yung mga katanungan ninyo na nag-aalala sa pag-apply kasi basically ang pag-apply talaga may konting gastos kasi syempre ang nagtatanong sa akin unang-una yung magkano daw gastos. Sabi ko minimum lang ang gastos dyan, kaya lang sa umpisa pa lang gagastos na kayo. Kung kayo may sasakyan, gas, diesel. Kung kayo nagko-commute, toll gate. Tapos, hindi. Kung nagko-commute, pamasahe. Magkano pamasahe mula sa inyo papunta dito sa Maynila? Kung kayo naman nasa probinsya, meron naman diyang mga satellite agencies sa probinsya. Diyan na lang kayo mag-apply. Kasi may mga agency naman dyan, especially sa Visayas and somewhere in Mindanao. So, karamihan nasa Southern Visayas, sa Cebu, sa Bacolod, meron sa Tacloban, sa parting South. So, dito naman sa Maynila is malapit lang lahat o laksis naman dito sa Maynila. Nga pala, aware naman kayo sa crisis natin. So, medyo sila na hindi nila hinold ang hiring. May hiring pa rin pero minimum. Kasi nga, kung titingnan nyo, ang isa sa mga best tourist spot or destination ng mga cruise ship is Europe. So, marami tayong mga barko na dumadaan sa Red Sea, sa lahat ng dadaanan dyan sa medyo may isyong lugar. So, kaya medyo nanahimik. Meron nga akong kaibigan at naging tao ko siya. So, bali, 4 lahat ng mga kakilala ko repatriated sila dahil nakulong sila sa Europe. Hindi sila makatawid. So, andun sila sa parting Alexandria, somewhere sa Egypt. Yung iba naman nasa somewhere sa Ashdod, sa Israel. So, may problemang konti. Pero, tutuloy naman yan. Ibig sabihin, magre-resume naman yan. So, ang akin, paalala sa inyo na huwag kayong tumigil sa pag-apply ninyo kasi isang bagay pagka tinigil mo na, ibig sabihin, tinigil mo na. So, huwag kayo titigil hanggat kasi kung yun talaga pangarap nyo, maging assertive kayo sa ginagawa ninyo. Maging kayo, proactive. So, laging yung tatandaan yan, yung mga words na yan. At saka, lahat ng mga agency, di mo na kailangan na tanungin sa akin dyan. Kasi ikaw na dapat nakakaalam. So, ang sa akin dito, lalinawin ko sa inyo is,
tutulungan ko kayo sa mga interviews. Oh, meron na naman na dalawa na pumasa last week. Oh, anong date ngayon? Date ngayon ay anong date ngayon? April 21. So, April 21 ngayon 2026. Last week, may sumalang ng isang kaibigan natin from airport dito sa Maynila. So, pumasa na siya sa interview. Okay? Pumasa na siya sa interview at ongoing na yung niya, yung mga documentation niya. So, sa tingin ko, na to eh. Tingin ko, pag sumalang to ng principal, parang formality na lang. Pero, wala eh. Talagang okay na siya. Na ibig sabihin, pasado na siya sa, may tiwala na sa kanya yung fleet. At saka may gut feeling ako na na siya. Talagang papasa at papasa. So last week yun nung Friday siya in-interview. Nung Tuesday siya in-interview. Okay, last week. So 21 ngayon, so last week Tuesday. So after 2 days lumabas yung result, pasado siya, congratulations, blah blah blah. And then, pinare-report siya, pero sinabi na meron pang principal. Pero alam ko, pasado na to. So, tuwan-tuwa nga siya kasi 3 beses lang kami nag-usap. Di ba, sinasabi ko sa inyo, tatawagan ko kayo kung kayo ay sasalang sa interview. Pero kung kayo lang naman is aplikante pa lang, may magkukuntuan lang tayo niyan eh. Okay? So, pero kung sasalang na kayo tulad niya, so, private security, private security guard. Nandyan siya sa airport, nagtatrabaho. Okay na siya. So, pinagdo-documentation na siya ng HR sa isang agency sa Manila. So, yung isa naman, bali, April, parang April first week yun eh. Parang 3 or 4. Ganyan. May sumalang ng isa na naman. Retired. Retired Navy. Oh, retired Navy. Babae. Di ba sinabi ko sa inyo, may aplikanting babae. May hiring ng babae. Natanggap. Isa dito sa Maynila. Pero yung isang nagme-message sa akin, natanggap sa Cebu. So, all in all, 3 ang pumasa na kaibigan natin. So, nagdo-documentation na siya ngayon. Kaya lang yung taga Cebu, mahirapan siya sa medical kasi dito yata pinagme-medical sa Maynila. So, sabi nga niya, Sir, ang problema ko is pamasahe. Mataas yung ngayon, yung pamasahe. Ano kayang gagawin niya? Sabi ko, kung yan ang utos, wala tayong magagawa, magbarko ka para makatipid-tipid ka. Huwag kang mag-aeroplano, di naman rush. So, para makatipid ka, it's either mag-by land ka or by, ship. So, inabangan niya to ng almost 2 years, yung taga Cebu. Ito naman, retired Navy na babae, 5'2" lang ang height nito. Pag nakasapatos, nagpa-5'3" din daw siya. Pagka nakahilas, nagpa-5'4". So, pag 5'2" talaga to, mahilig lang siya sa matataas na tsinelas. So, siyempre may kunting daya sa height niya. Kasi ang 5'2" medyo mababa talaga, pero pumasa. Bakit? Sabi ko nga sa inyo eh. Marami akong mga naging tao dyan na siguro ko parang 4'11" siguro yun. Yung mga naging tao akong ganyan eh. But anyway, so, bali, 3 sila ngayon na nagpo-process na. So, ang dalawa, pumasa na sa principal mismo. Itong isa, pumasa na sa fleet. Pero, baka wala na itong principal. Napapasahan. Or na-interview.
So, ganun at ganun din. Kung kayo nanonood, sabi ko sa inyo ha, lahat, ito may mga katanungan sa akin about sa interview. Uulitin ko sa inyo, i-reiterate ko sa inyo. Ang interview pattern natin sa security guard, sa cruise ships, take note, ay iisa lang. Lahat lang yan security parlance. Ano-ano yon? Ulitin ko di yung lalabas sa security scope, duties, and responsibilities na sinasabi natin. Ano yon? Access control. Laging nandyan. Security awareness. Kasi nakaposisyon ka sa isang posisyon, isang pwesto, so aware ka sa surroundings. Yung vigilant. Siyempre, security guard ka, kailangan maging vigilant ka sa pwesto mo. Okay? Marunong ka rin dapat ng basic report tulad ng mga sinasabi sa Pilipinas spot report. So, in general, ang tawag dyan, incident report. Kasi hindi naman talaga kayo ang investigador Kahit kayo investigador na retired police kayo investigador, retired kayo ng military na investigador, andun kayo. Di nyo nga yan magagamit. Basic lang ang gagamitin nyo dun Basic ang gagamitin yung report doon. Ngayon, pag sinalang kayo ng interview, magkikreate kayo ng isang basic incident report. Ganun din ilalagay nyo Ako, lahat ng tinuruan ko talaga, lahat yan nakasampa. Ano ang sinasabi ko? Gawin nyo pag pinagawa kayo ng report ng agency ninyo, ilagay mo lang. Huwag yung homicide, huwag yung rape, huwag yung may physical confrontation, huwag yung nagkaroon ng attack, huwag yun. Basic, ang gawin nyo, missing wallet, lost luggage. Kasi ang bilis, ang dali lang nun igawa ng report. Kasi titinan lang naman nila ng nag-interview ng principal or ng fleet manager or ng personnel kung marunong ka gumawa ng incident report na basic. May 5 I's, may 5 W1H tayo. Napakasimple lang yan. Tagalogin mo muna ang isang report. 5 W's and 1H. Tagalogin mo lahat yon. Tapos i-copy mo, i-translate mo sa English. Kasi kung medyo hirap ka sa English, di naman kasi tayo English na tao, pero nakakaintindi tayo. Okay? Sinasabi ko sa inyo, tumagal ako sa barko hanggang ako naging opisyal. Wala akong pakialam sa binibitawan kong English. Basta naintindihan. Yun na yun. Saka ang requirements natin, wag nyo ikukumpara yung mga napapanood nyo dyan ng mga ibang vlogger, mga nagbablog about security sa cruise ship, about yung mga 5'9", lahat. Wag natin pahirapan yung mga aplikante kasi di naman natin yung ginawa nag-apply tayo Suntok sa buwan din tayo nun. Kung pumasa, hindi. Kami nun ganun. Bibigyan nyo ng isang katirbang requirements. Di na, kami nun ni Sidula wala. Ni passport, si Man's Book, wala. Nag-apply lang kami. Dala namin resume, picture, 2x2. Experience ilalagay mo, of course. Sa resume. So, huwag natin masyadong, simple lang natin yung mga aplikante. Kasi, sa atin yan sa mga senior yan, mga elder yan nakikinig. Kahit yung mga retired PNP na yan, Army, retired kung ano-anong saan sila retired na kung saan-saan. Ito may kapitbahay akong PSG ngayon, kinakausap ako. Hindi related yung kung anong mga background nila about security, about magtatanong pa rin yan sa talagang mga security guards. Kasi hindi naman sila nagpe-perform ng tulad ng ginagawa natin na mag-handle tayo ng private. Magkaiba ang police, ang military mag-handle ng guest at saka ng private security. Ang dami bumabagsak na police sa interview, ang dami bumabagsak na military sa interview. Tingnan nyo yung mga aplikante.
Oh, nung nakaraan, 'di ba, sinabi ko sa inyo ilan ang aplikante na doon sa isang agency sa dito sa May Pasay. Oh, ilan ang bumagsak doon? Pero sino ang pumasa? Yung hindi nga nakatapos ng high school ang pumasa eh. Kasi ang criteria, ang hinahanap, ang ano diyan is yung basic. Yung basic lang, marunong ka lang sa report, basic report, marunong ka sa patrol, marunong ka sa security ko, access control, ano yung dapat mga minumonitor, ano yung mga dapat trabaho ng security, mga action taken, mga passing of informations, etc. etc. Bakit ko nasasabi to? Yung iba nako-confuse. Nag-retire na lahat-lahat sa trabaho nila, sasalang sa interview, kinakabahan. Bakit? Di ba? Ba't kayo kinakabahan? Di nga kayo kinabahan ng 15 years, 20 years, 22 years sa serbisyo, 25 years sa serbisyo. Ngayon, sasalang kayo sa interview, Sir, na mental block ako. Ba't ka mental block? In-interview ka lang eh. Mas security ka pa sa nag-interview sa iyo eh. Ayun, may question yun eh. May questionnaire yun na hawak. Eh, ikaw, experience eh. Di ka nga tatanungin dyan ang outside sa security scope, security duties. Bakit? Sino ang security applicant nang tinanong ng anong gamot sa sa Rayuma? Wala. Ang itatanong sa inyo about security lang. Oh, ba't kayo pagka magsasalang na sa interview? Bumabagsak pa rin. Eh, mga experience nga kayo security. Eto, meron akong isa onboard, sasabihin ko na rin to, i-reveal ko na rin. Nasa siya ngayon? Nasa sa security siya ngayon sa isang isang malaking sabihin ko to sa inyo, sa isang malaking bagong Yati. Yati to kasi may gayat to. Alam niyo na kung saan to. Ang agency nito nasa Cebu. Fresh graduate siya ng criminology. Ang dami makikita nyo dyan sa comment. Ang dami nagko-comment siya na nakikiusap, Sir, wala talaga akong experience. Gusto ko talagang sumubok sa interview. Sumalang. Baka sakali, ay anong gagawin ko? Sabi ko, sige. Intindihin mo lahat ng sinabi ko sa iyo, lahat ng video dyan, pag-aralin mo, tapos mag-submit ka ng application. Yung ginawa din ng bata. PRC, yun passer. So, sumalang ng interview, pumasa sa fleet, nasagot niya. Inamin niya na, siya, fresh graduate, pero inamin niya na wala pa talagang experience, pero nagkaroon siya ng experience ng ganito, basic na experience. Di sasalang sa sa principal. Sabi ko, patay. Ano ituturo ko dito? Di ko naman to pwedeng turuan ng kabulastugan. Sabi ko, sige, ganito ang gagawin mo. Pag tinanong ka ng about sa experience mo, sabi mo na talagang fresh graduate ka. Parang nag-graduate siya ng April something. Tapos, nung August, pumasa siya sa fleet. So, sabi niya, sinagot na lang yung mga tanong niya na basic na. So paano yan? Ang ginamit niya naman, kasi may security, industrial security naman sa college, ang criminology, meron yung security patrol, yung reports, tapos meron din niyang isa pang may security subject yung mga criminologist. So yun lang ginamit niya. Nag-base doon sa mga sinasabi ko sa kanya, inaral niya. Somehow nasagot 3, 4 lang tanong sa kanya, pumasa siya. Sabi niya ang natandaan niyang tanong yung, are you willing to learn some other security duties on board? Sabi niya, ang sagot niya is, Sir, actually, I'm always browsing and checking all the security duties, especially the cruise ships and other related to ISPS. So then I am also aware now because I did this part. So tinanong siya about sa access control, nasagot niya lahat. Tinanong siya sa mga aware ka sa mga ganitong mga pasahero, aware ka sa mga ganitong di nasagot niya. Tingnan mo walang experience yun pumasa. On board ngayon ng yate. Ang uniform nila yun. Naka-short, nog-nog na siya ngayon. Ayan nog-nog na siya ngayon. Pero ang kontrata niya doon, 4 na buwan lang.
4 na buwan. Bakasyon siya ng 2 buwan, may bayad, balik ulit siya. Mahirap doon mag-hiring kasi nagre-regular doon. Di tulad sa mga cruise ship agency dito sa Maynila. Doon nagre-regular doon. O sabi ko, ano magpupulis ka pa ba? Hindi na po sir, okay na ako. Sabi ko, yung plano mo sa buhay. Sir, ang sweldo ko dito, first contract ko 130,000. Sabi ko, pinalad ka sabi ko. Sabi niya, sir, salamat kasi di talaga ako confident, sir, na mag-apply kasi wala akong experience. Dinakausap ko siya. I-guide naman natin. So, baka next week, April, May. Nakailang kontrata na ba yun? December, January. Oh, nakaisa na. So, baka May or June, andito na yon. Oh, so syempre, may ikipagkita sa akin dito sa Maynila. Yun ang sinasabi ko sa inyo na aralin nyo lang yung isang yung about security. Di kayo mahirapan. Kailangan nga, sabi ko sa inyo, kung mag-aaral kayo, gusto nyo mag-review about security, lalo na particular yung mga ginagawa kong video, yung may time kayo. Kung wala kayong time, ay di gamitin nyo na yung sinasabi nyo na stock knowledge. Yun nga lang, nagpapagod kayo kasi anumang bagay na hindi mo pinaghandaan ang Pinoy kasi sanay sa tsamba. Okay? So sanay sa tsamba. Kaya, bala na kung pumasa o hindi. Hindi ako nag-guide, di ko tinuturuan yung mga ganun. Ay gusto ko talaga, once na kinausap kita, ipasa natin. Ganun, ipasa natin. Oh, shout out dyan kay sa isang kay Michael. Michael ang pangalan bago bigay ko. Pagpaalis na saka ko i-post. Doon sa dalawa, si Roland, tapos yung Emerlita. Mga pangalan lang nila yan So, itong dalawa galing serbisyo, itong isa private security diyan sa airport. So, sila ngayon na nagpo-process. Kayong mga hindi pa tinawagan dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi nga, bibihira magkaroon ng mass hiring. Ito sanang buwan na to, magkakaroon ng mass hiring kasi nga, ang dami mga nilaunch na barko. Pero continuous ang hiring nila, pero pailan-ilan. 10, 12, o 7. Pero continuous yan. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong magmadali. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-resign hanggat hindi pa kayo nakakahawak ng ticket. Huwag. Yan lahat ng tinuro ko. Yung dalawa kong natin at sinabi ko sa inyo, onboard na sila ng NCL. Parehas NCL, saka isang RCCL. Tapos may isa pang sa CCL, so Carnival Cruise Line. Sila? Mga onboard lahat, halos onboard lahat. Nakakatuwa nga kasi siyempre nagbago na daw yung mga itsura nila. Uniform, katawan, nag-go workout na sila doon. So ongoing yung 90 days nila, parang dahil bago, meron na yan ngayon noon wala niyan So meron daw parang 90 days yan na temporary, pero wala. Ayos na yan So, ngayon, dito na tayo sa mga tanong. So, open na tayo dito sa mga tanong. So, nag-note ako dito ng mga tanong. Asan na yung mga tanong dito? Ito. Alright. Sabi niya, sir, pwede ba makasampa, sir, yung may luslus, opera sa luslus? Pwede. Basta may declare mo yan, may result ko dyan sa doktor, pwede. Ito pa isa. Sir, pagka ba nag-positive tapos naggamot sa STD, ay maaari pang makasampa. Ayan is medical issue. Nagpa-check ka. So, ibig sabihin nagpa-check ka, nag-positive ka. Anong year to? Di mo kasi sinabi yung year dito Di natin alam kung anong year to. So ngayon, ayoko dito ang masasabi ko lang dito, magtanong ka siguro ko sa doktor dito or diyan sa may mga marine
doctors, pa-advise ka dito. So, kasi sa PME, hindi naman tinitingnan yung yung ganyan may special test yan Kaya lang baka hindi ka pa magaling, baka makahawa ka lang. So I suggest magtanong ka muna, consult ka muna sa doktor, ha? Sir, pahingi naman po ng form ng resume para sundan po namin. Madali na lang 'yun, kayo na lang. Doon na lang ako sa interview, tutulong sa inyo, pero sa resume kayo na lang. Ha? May mga nag-send nga sa akin, sabi ko, di ko pa nagagawa kasi sobrang busy. Pasensya na kayo. Busy talaga ako sa ginagawa ko sa buhay. Ha? Hindi nga ako nag-focus dito nagbablog-vlog nga ako doon sa kabila kong page So, kayo na lang, madali na lang yan. Pero wag kayong, take note wag kayong gagawa ng AI. Generate nyo, ang bilis lang i-upload nyo. Wag, kasi alam naman ng HR niya na hindi kayo nag-effort. Ipakita nyo na nag-effort kayo. Wag na yung automatic. Huwag tayong masanay sa automatic. Sir, pa-retire pa lang po ako sa PNP. Active PNP po ako ngayon. Ngayon gusto ko po mag-apply ng security sa cruise ship. Patulong po. Ayan, nandiyan na Active ka pa. Kung saan ka mang position ngayon, saan ka mang branch ngayon, pag nakakapag-relax ka, nagkakape ka, i-play mo yung video, mag-aral ka, tapos mag-take note kang kunti, at least, lagi niyong tatandaan. Sa isang araw, meron kayong 2 natandaan doon sa mga lectures, sa isang buwan, 30 days, may 60 kayong natandaan doon na parte ng interview. Laging ganun lang. 2 lang Sa isang araw, kung may 2 kayo doon na natandaan, sa loob ng isang buwan, meron kayong 60 na natandaan. So, makakamanan nyo yan. Mamememorize nyo lahat yan. Matatandaan nyo lahat yan. Pwede. Huwag ka munang ayaan mo mag-retire ka. Pag-retire mo, go lang. Kahit naman nasa in service ka pa, apply ka. Okay? Sir, retired AFP po ako. 42 na po ako. Magpo-43 this coming August. Pwede pa po ba ako mag-apply ng security sa barko? Pwede! Apply ka. Aralin mo yung video natin dyan. Magsulat ka. Kailangan nakahanda ka, nakaprepare ka dyan sa pag-aaral mo dyan. Mag-take note ka. Sulat mo. Tapos, wag ka recording, nakikinig ka lang, Kailangan isulat mo kasi if you write it down, you know it by heart. Hindi mo kakalimutan yun. So, you write it down. Tapos, apply ka, i-ready mo lahat. Lahat kayo, pag tinawagan kayo ng principal o ng fleet, mag-message kayo kasi ako maghahanap sa number nyo. Ako maghahanap, hingi ng number nyo. Ako ang tatawag sa inyo. Okay, tatawag sa akin. Ako ang tatawag sa inyo. Lalo pag sinulatan kayo ng agency na sasalang ka ng interview, gagawa akong parang kausapin ko kayo, tulungan ko kayong ipasa nyo yung interview. Kasi ayaw kong masayang yung space. Kasi ang mangyayari dyan, pagka yung isang aplikant na Pilipino bumagsak, kung hindi yan makakuha ng kapwa Pilipino, kukuha yan ng ibang lahi. Dapat Pinoy, maraming Pinoy na makasampa para mabigyan ng trabaho. Ganun. Ito pa. Sir, 38 years old lang po ako. 38 years old lang po ako. Retired Philippine Marines. Corps, Philippine Marines. Pwede po ba ako mag-apply? Pwede ka. Sanay ka naman sa guarding Security puro naman kayo dyan pag security. Hindi, depende kung saan ka na-assign. Aralin mo yung dyan, yung mga video natin dyan. Mangalap ka sa lahat ng informasyon. Applyan mo, bata-bata mo pa, sayang, feeling ang dami ka pang maiipon na pera doon. Apply ka. Walang problema. Make sure sa inyong lahat, physically, fit kayo lahat. Ingatan kayo, ingat nyo, wag mo kayong walwal ng walwal, laklak ng laklak Ingatan nyo yung sarili nyo kung may plano kayong mag-trabaho sa cruise ship. Sir, I am female, look like male. Sir, tips po ako. Okay.
Security po ako sa isang mall. Dito sa hotel dito sa Baguio. Cordilleran po ako. Pwede po ba tulungan nyo ako maka-apply sa cruise ship? Gusto ko po napapanood po ko kayo palagi. Kung nandiyan ka sa Baguio, Cordillera, di ko alam may agency dyan eh. Aralin mo muna yung ano mo. Aralin mo muna yung video natin. Then, mag-take note ka. Apply ka ng apply. Lahat ng mga agency dyan. Applyan mo lahat. Ang daming puro online. Bibihira ang ano ngayon. Bibihira naman ang face-to-face yan. Puro online. Apply nyo online. Pag tinawagan ka for interview, mag-message ka ulit. Ma-receive ko naman yan. Mag-message ka ulit yan sa, it's either yan sa page ko sa YouTube or doon sa, ano ko sa Sir Chief TV sa Facebook, naka-white na uniform, officer uniform. Mag-message ka doon. Akong tatawag sa iyo. Tulungan kitang pumasa sa interview. Lalo pag sasalang ka na sa fleet or principal. Walang problema. Sir, retired. Ang dami itong retired Sir, retired Philippine Army. 46 years old. Willing to learn. Willing to train. Gusto ko po sana matulungan niyo po ako makapag-apply sa barko para naman po sa kabuhayan. 46. Ay kung experience ka naman, gandaan mo yung ano mo, kung sa tingin mo physically yung kasi galing ka naman ng military, matun ka naman. Apply ka. Kasi marami ditong mga 50 na nga eh. Yung tao ko nga si Riel eh, galing yun ng military. Ano na siya eh, magpi-50 na pero pag tinignan mo para lang 30 plus eh, wala pang 40. Pero napakamatun, talagang physically fit. Grabe, talo pa nga niya yung mga bata. Apply ka kasi titingnan niya man sa physical appearance mo, saka sa resume mo. Maganda naman yung track record mo, for sure. Kasi siyempre, di ka magre-retire na wala kang magandang track record. Sir, pwede po ba pahingi ako ng copy ng resume nyo sa gawin po namin? Para gayaan. Madali na lang yan. Pati pa resume. Tawag dito. Wag na yung basta memoranda type. Simplihan nyo lang. Simplihan nyo lang basta maglalagay kayo ng picture nyo dyan sa resume nyo lagi doon sa kanan. Pag nakaharap sa inyo ang resume nyo, ang picture doon sa kanan, 2x2 lagi. Huwag yung scan, kasi parang hindi kayo nag-effort. Kung lagyan nyo ng scan, lagyan nyo ng 2x2 sa ibabaw lagi. Magkano lang magpa-print out dyan? Huwag ka na magpa-picture doon sa mamahalin. Dyan na lang sa may kapitbahay nyo. Okay? So, lagi nyong titingnan niya, bigyan ko yun ng recap sa resume. Ang unang titingnan nyo sa resume nyo, yung pinakataas is personal details nyo. Pangalan lang, address, email number, cellphone number, edad. Wala na. Wala ka nang i-add doon kung sino-sino. Tapos siyempre nakalagay yung address mo kung taga saan ka. Number 1 dyan, So, siyempre yung objective sa una, objective. Pakilala mo sa sarili mo yung objective mo. Okay? Tapos, siyempre, yung present experience mo, position, present. Kung kaka-retire mo lang, o nasa in service, or on duty ka, or naka-deploy ka kung somewhere, kung halimbawa sa hotel, or sa military naman, kung saan ka branch ilagay niyan doon. At saka, yung mga experiences ninyo. Then, followed by certificates. Ilagay mo, mga training nyo, etc. So, pagkatapos niyan, yung lahat ng mga training, pagkatapos niyan lahat, yung, education. Education background mo. Yun ang gawin mo. Tapos, kung meron kang mga nakuha ng dokumento, i-input mo na din. Then, kailangan siyempre yung aside sa yung knowledge, experiences, your skills. Ilagay mo doon. Kung ano yung mga mga background mo, galing ka ba ng mga may skills ka, meron kang magaling ka sa sa mga
planning, mga operation, mga skills na yan. Pagdating ka sa mga galing ka ng security protection o galing ka ng may experience ko sa military. Pero pag galing ka naman ng private, anong pinakaano mo, yung mga skills. Okay? So, syempre, yung mga dokumento mong ready dyan, kung meron ka, ilagay mo pa din. So, wag yan, wag gagamitan ng AI. Mag-effort kayo. Okay? So, ganun lang. Itong mga tanong na ito kasing iba, basic na lang to eh. Nandiyan na to sa videos. Okay? So, ito mayroon pang isang tanong. Sir, saan po ang agency dito, sir, sa Mindanao? Meron po ba ditong agency? Alam mo na yan. Ikaw na lang mag-browse niyan. May mga agency tayo dyan. Basta lahat ng nakikita nyo naman yung mga pag tinype mo lang ng security sa Google, security, halimbawa, cruise ship security. Pag tinype sa Google ng hiring, cruise ship security, lahat makikita mo na doon kung saan yung mga agency. Kasi meron tayong Royal Caribbean, yung RCCL, CCL, Carnival Cruise Line, meron tayong Magsaysay, meron tayong MSN, meron tayong Bahia, meron tayong Of Elsen, meron tayong Star Cruises, meron tayong NCL, meron tayong UPL, madami pa. Meron tayong PTC, meron tayong Gibson, dami. So, kayo na lang. Hanapin nyo na lang dyan. Dami dyan. So, doon lang tayo. Tutulungan ko kayo dyan. Interview lang sa akin. So, sana naman nasagot ko yung katanungan dito. Kasi yung iba mga basic na. Hindi naman related na sa ano man eh. So, basta, pag nag-apply kayo, gandaan nyo naman yung yung resume nyo pakagawa. Paggawa kayo sa marunong, huwag yung ano-ano lang dyan. Gandaan nyo na. Siyempre, attire. Attire nyo. So, kailangan newly kayo yung weight, yung trim. Nag-shave kayo. Huwag nyo na akong gayahin kasi pag onboard, magdusa ka na kayo magpahaba. Mag-shave kayo, magpagupit, mabango tingnan. Tapos, planchado. Maganda yung aura nyo pag magsasalang kayo sa interview. Pag i-interview kayo, may babangong kunti, huwag yung masangsang, yung mild lang. Naka-nail cutter kayo kasi baka yung tinitingnan yung gesticulation nyo, yung demeanor, parang ino-observe kayo kung talaga ba tong professional, malinis. Kasi magre-reflect sa'yo yan. Pag tiningnan ka, magre-reflect sa performance mo na. Ganun ang interviewer, talagang pinoprofile ka. So, maging tidy, neat, clean, laging ganun. Mabango. Pumunta ka sa interview, hindi ka amoy yosi, kasi baka hindi nag-yosi yung kausap mo. Yung hindi ka kumakain ng chewing gum, hindi ka nagtitinga, wala kang manresi. Simple lang, normalan mo lang. Focus lang sa kausap. Ganun lang. Ang daling ipasa ng interview. Huwag kayong mag-alala. Okay? Kasi, pansinin niyo, pag pumapasa na kayo, wala na, nabunutan na kayo nito, parang nakalimutan niya ninyo na lahat eh. Kasi, di ba, madali lang ang interview. Pero, handa nyo rin sarili nyo na, para hindi naman kayo nangangapa, mag-aral kayong konti. Nandiyan naman na lahat na, mabuti nga kayo, meron na kayo nababasa mga ganito, meron na kayo napapanood. Kami noon, wala naman kaming alam dyan eh. Pinapanood pa namin mga security noon, mga sa ibang bansa, hindi pa Pilipino. Wala pa kaming guide. Ang pinapanood namin, actual. During that time, kami noon 2005, ang hirap. Dahil maniwala kayo sa akin, kami ang tester ng mga ninyo, kami. Ang aming ginawa noon is paano dumami ang Pilipino. Wala kaming pakialam sa agency namin, kung sino agency. Ang sa aming performance is the Filipino performance para dumami ang kapwa natin ng Pilipino. Kahit palipat-lipat ka ng agency, kahit palipat-lipat ka ng agency, laging tinitingnan ng ibang tao is the Filipino. Mabot, pabahay sa kalalakan, tawag sa atin doon is Filipino. So, who are they? They're the Filipino security. Nagtanong ba kung anong agency ka? No, they don't ask. Hindi kayo tatanong, ano bang agency nyo sa atin? Hindi.
Oy, Pilipino, security. Yun lang. So kaya, ginalingan na ng mga, mga nauna noon kasi ang amin is dumami ang kapwa namin Pilipino. Okay? So, doon na tayo sa ibang forward tayo pagdating doon sa ano ko lang, siyempre may mga nakakarating sa akin na although dati mga minor, kaya lang dumarating sa point na nagiging issue sa barko ngayon. Pag kayo natanggap, nakasampa, huwag naman kayo magbago na yung mga baguhan pinahirapan ninyo, idinadaan nyo sa parang kangaroo court. Yung nahihirapan sila na itapusin yung 90 days lahat may mga 310, tapos na baka di mo matapos yung 90 days, tulungan nyo. Tulungan nyo matapos nila yung 90 days. Tulungan nyo yung dumami yung Pilipino. Kasi yun din ginagawa ng ibang lahi. Gusto rin nila dumami yung ibang lahi. Hindi yung lahi ko nababalitaan, pinag-iinitan sila ng kapwa nila Pilipino, dinadarag sila ng mga senior. Huwag naman ganun. Hindi ganun. Ako, sa totoo lang, ang way of working ko ganito. Bahala sila, mamili na sila lahat ng taong gusto nila, pinakamagagaling, piliin nila, pinakamatitikas, lahat ng kunin na nila. Yung matira akin. Tuturuan ko yan ng tama lang. Simple lang, matututo yan sa akin. Awa ng Diyos, may mga posisyon na rin yung mga hinawakan ko at tinuruan hanggang ngayon. May hipin na nga eh. May mga supervisor na nga eh. Yung iba naman, ng mga balatuba, hanggang ngayon, grade 1 pa rin. Bakit? Ulitin ko sa inyo. Mahilig sa libre. Puro tropa-tropa sa barko. Ay, tropa mo na lahat. Ano pang ulihin mo? Wala na. Nakakaribi ka na ng yosi, ng alak, ng prutas, pagkain, etc. Nakauwi ka pa. Nanguhuli kayo ng mga bawal pero ginagawa ninyo. So kaya, paano kayo po-promote? Di mo mahuli-huli yung mga dyan eh. Sa barko, di nyo mahuli-huli yung mga illegal loggers dyan sa barko. Kasi bakit? Trupa nyo eh. Trinupa nyo na. Pinainom kayo ng libre. Binibigyan kayo ng mga pang-uwi nyo na kung ano-ano. Tapos, i-inspection nyo yung luggage kunyari. Bibigyan nyo na lang ng sticker. Sige na, okay na yan. Ay, kargado yun ng epictos. Bakit? Binibigyan kayo eh. So, kung ganyan, baguhin na natin. Enough na tayo dyan. Yung tama lang, ang gawin natin, above and beyond performance gagawin ninyo. So, tulungan nyo yung mga kapwa nyo Pilipinong mga bago. Para matapos yung 90 days, huwag kayong mayabangan sa kanila. May kanya-kanya kayong yabang eh. Huwag kayong mayabangan sa kanila o matigas ulo eh. Kung magaling kang leader, magaling kang mentor, magaling ka mag-adjust. Ikaw mag-adjust. Kasi, pag magaling ka magturo, kahit anong sama pa ng tinuruan mong yan, hanapin ka niyan, papasalamatan ka niyan. Maaalala nila in future, yung isang piyo na nagturo sa akin, lintik, grabe, pait, grabe, malupit ang dinanas ko doon, pero lintik. Ngayon, siya ngayon? May posisyon na din. Bakit? Nakatikim ka ng pait na tama, hindi yung pang hard time. So, iba-iba tayo ng way of working, way of talking, and parang disciplinary. Magkakaiba. So kaya, yung iba, tinatanong nila ng utang na loob, yung iba nagpapasalamat, yung iba naman is tumino, umayos, kasi bakit? Maraming kalukuhan sa barko eh. Kokontrolin mo lang sarili mo. So, sana naman sa lahat ng mga mga aplikante, huwag kayo magsawa. Antay lang kayo. Huwag mo na mag-resign sa mga trabaho nyo. Ang dami pang para continuous ang hiring, huwag kayo mawala ng pag-asa. Alam ko mahaba ang pila. Right time lang. Pagpasensyahan nyo yung ang mga agency na yan, ang mga hindi pa hiring kasi bibigla-bigla lang. Basta naka-ready lang kayo. Ready nyo lang sarili nyo. Kasi magko-call yan sa inyo. Okay? So, yan na muna ang video ko. Pasensyahan nyo na ako. Bibira ako makagawa ng video dito.
Basta, pag may tanong kayo, message lang kayo doon sa Sir Chief TV na page ko sa Facebook. Tapos dito mag-message kayo diyan. Kasi pag may oras ulit ako, gagawa ulit ako ng video para sa inyo. So sa mga tropa natin diyan, sa PNP, sa military, lahat ng branch ng sandataan diyan, ng mga nangangarap, yung gustong mag-security sa barko. So, bigyan ng time. Bigyan ng ample time para mag-review ng konti. Then, papasa naman tayo lahat eh. Sabi ko nga sa inyo, yung di nga natapos ng second year high school eh. Ayun ngayon, naglalayag ngayon eh. Kita mo ngayon eh, nag-acting team leader na. Bakit? Basic lang naman doon ang gagawin natin. Basic! Think. Keep it in your mind, basic lang gagawin natin doon. Wala doon magaling ka sa investigative process, magaling ka sa wala yun. Basic. Okay? So, yun lang muna mga tropa, mga kaibigan. So, salamat at nakagawa ko ng video para sa inyo. So, ano mang katanungan nyo, mag-message lang kayo dyan, So, antay-antay lang sa mga nag-aantay ng hiring. Magpo-post naman ako pag may hiring para mauna agad kayo, So, maraming salamat.